So, continuation natin yung vlog natin sa integral calculus. Ito naman yung volume of a cone by integration. So, makikita natin dito na ang yung limit is from 0 to the radius. From 0 to r, pi rx over h squared dx. So, bakit nakalabas yung pi? Kasi yung pi constant na yon. So, pag constant, pwede mo na siyang ilabas. Pag constant, pwede mo na siyang ilabas. Ganun ang rule sa integral calculus. Meaning, integration meaning isasum. Add mo lahat. Pagsasamahin mo lahat. So, alam naman natin yung original formula na 1/3 pi r squared h. Diba? Sa geometry, sinulat ko para matandaan ko. Pero yung pag yung setup ng integration niya, etong nakikita nyo sa baba. So, nag-set ako ng sarili kong given, r is equal to 8, h is equal to 5. So, substitute mo lang. Ayan yung formula, di ba? O, sa substitute mo lang yung formula. Ayan na siya. Kasi kailangan malaman mo rin to dahil ang sphere, ang cone is meron siyang infinitesimal na circle, may radius yan. So pag may curve, may curve, may integral calculus na nangyayari. Okay, pag straight edges kasi wala. So kagaya sa differential, meron din itong big and small triangle. Kaya nga nakuha dito yung yung rx over h squared kasi may triangle. Yung small triangle at saka yung large na triangle. Sa differential calculus, yun. Sinosolve muna yun. Hinihiwalay. So, sa integral, ginanon din. Kaya nakuha yung formula. So, ganun lang siya. Kinuha lang yung formula niya. Huwag na natin lagyan ng masyadong maraming palabok. Basta, ina-apply dito yung similar triangle theorem sa geometry. No, yung may maliit na triangle, may malaking triangle sa loob ng cone. Sa cross-section ng cone. Yun ang importanteng natatandaan natin dyan. So, yun yung dapat na, eto kasi hindi ko natakal sa school. During my academic years, hindi ko to inabutan. So, much better na naabutan ko to. It's a blessing. So, yun lang po.